Yun, magbe-bake na naman tayo today. Happy Halloween! Nakapunta na ba ng sementeryo ang lahat? Nakadalaw na ba kayo sa mga yumaon yung mahal sa buhay? O mas pinili nyo na lang sa bahay na magsindi ng kandila at ipagdasal sila? Okay lang yun, maiintindihan naman yun ng mga mahal nyo sa buhay. Ang mahalaga, maalala natin sila. O ayan, balik tayo sa binibake ko. Order pala to ng kaibigan ko. Thank you sa pag-order din. Etong order niya ay para daw sa tatay niya. So, happy birthday po. Bali, itong request niya ay mocha chiffon. Hindi ko lang alam kung ano talagang tawag dito sa cake na to. Acetate cake ba or naked cake? Ayo, ano ba tawag niyo dito? Basta ang alam ko, maganda tong cake na to. Alam mo yung parang ang simple lang niya pero ang elegante. So, bali 3 layer to. Ang una natin ilalagay ay yung mocha chiffon. Tapos, isusunod natin yung icing na nilagyan ko lang ng chocolate flavorade. So, para siyang choco mousse din, ganun. Tapos, susunod natin chocolate ganache. At ulit-ulitin lang natin yung procedure hanggang sa mapuno yung acetate. Bali, ang magiging size ng cake na ito ay 7x5. Alam niyo ba na sobrang sarap ng mocha chiffon na yan? So, sa mga maghahanap ng recipe, panoorin nyo na lang yung nakaraang video ko. Itinuro ko na kung paano yan gawin. Sobrang dali lang, kayang-kaya mo rin. So, ayan, ilagay lang din natin sa piping bag yung icing at saka yung chocolate ganache. Para mas madali lang din siyang i-apply. Alam nyo, nagiging favorite ko na ang gumawa ng ganitong cake kasi ang dali-dali lang. Oo nga din pala, sa mga magtatanong, yung acetate, yung mga box ko, yung board, sa TikTok shop ko lang din binibili. Parang gusto ko na nga din mag-affiliate doon. Paano ba? Turuan nyo nga ako. O diba, lahat talaga papasukin natin. Syempre, sayang pera eh. Malay natin, doon pa ako yumaman. Kasi halos lahat doon ko na ino-order. So, pwede ko din siya i-promote, diba? O ayan, ilagay na natin yung chocolate ganache. So, sarili ko palang recipe yan na sobrang sarap niyan, hindi sobrang tamis. Alam mo yung lasa ng dark chocolate. Ganun. Kasi ang dami ko na rin sinubukan na recipe ng chocolate ganache. Ang dami ko na din ginaya, pero hindi ko nagugustuhan kasi ang tamis. O ayan, nasa second layer na tayo. Huwag pala kayo mag-alala, sobrang linis ng kamay ko kasi kailangan pag nagbe-bake ka, laging malinis ang kamay. Kasi tulad ng board, puting-puti, paano kung madumihan yan, diba? Kasi baka may magsabi, bakit hindi naka-gloves? Naka-gloves po ako kanina, inalis ko lang kasi may tinetape ako, nahirapan ako pag naka-gloves. And ayan, napakapal ata yung mga pagpatong-patong ko ng icing at saka ng ganache. Paano kaya magkakasya yung third layer? Pero hindi, syempre, gagawin natin ang paraan yan para maganda. Sa mga baker dyan, kinakain nyo din ba yung mga pinagputulan nyo ng cake? Kasi ako sawang-sawa na ako sa mga cake ko. Kasi dyan, apaw talaga eh. Kaya puputulin natin. Isasakto lang natin dun sa acetate. Kasi may ilalagay pa tayo sa ibabaw na design. Siyempre, wag din natin kakalimutan lagyan ng dowel. Yung dowel ko, straw lang yan ng mga pang milk tea. Pwede din namang steak. Yung mga barbecue steak. Pwede din yan, i-final touch na natin. Kanina pala, nag-slice ako ng mga dark chocolate. Tapos nilagay ko muna sa freezer. Para medyo tumigas. Kasi yun yung ilalagay natin sa ibabaw na pang design. Pero kayo, kahit ano naman chocolate, pwede nyo ilagay. Kung may Toblerone kayo sa bahay, pwede din. Or kung nakaka-LL kayo, Ferrero, pwede din. Basta kahit ano naman chocolate. Kasi ang yun ang bagay sa mocha chiffon. May chocolate. Tapos ayan, ilagay lang natin sa ibabaw. So after nyan, naisip ko lang mag-drizzle ng caramel. Sa totoo lang, dulce de leche din yun. Nag-try lang ako ng iba't ibang klase ng brand ng mga condensed milk. Tapos sa pagtatry ko, doon ko natuklasan na yung mga mumurahing brand, hindi siya masyadong tumitigas. So para lang siya nagiging caramel sauce. So ayan yung isa dun sa mga na-try ko. Pero masarap din yan. Iba lang yung texture niya kumpara dun sa Alaska na mamahalin. Alam niyo ba yung dulce de leche, pakukuluan mo yun ng 4 na oras. Pero dahil nga may pressure cooker ako, 1 oras lang. So ayan, natapos na natin at nilagyan pa natin ng ribbon. Siyempre, hindi din mawawala yung sticker ng Big Joy's Kitchen. At may pa-free na din tayo na gold na candle at gold din na toppers. At alam niyo ba, ang arte ko pagdating sa box, gusto ko yung maganda din talaga. Sa totoo lang, sa box pa lang, lugi na eh. Pero malapit na rin ako magpa-customize ng sarili kong box. Yung nakalagay yung mukha ko, may bibili kaya? O kaya magtayo na lang ako ng sarili kong bake shop. Sa tingin nyo, nag-iisip na rin kasi ako kung anong magandang business. Total, nasimulan ko na rin tong cake. Baka dito na rin talaga siguro mapunta. Tapos nag-e-enjoy pa ako. Di ba syempre mas maganda talaga kapag na-e-enjoy mo yung ginagawa mo. So ayan, tapos na. Bali, ito pala, gumawa din ako ng isang cake. Sample cake ko to para sa pa-order ko sa Pasko. Hindi ko na na-video kasi sobrang tumatagal kapag nagbi-video ako. Feel na feel kasi yung pagka-vlogger, akala mo naman talaga. O baka wala pa kayong cake sa Pasko. Order na kayo sa akin ha. Sobrang sarap din yan no. Ang ganda pa. Open for reseller din kami ha. PM nyo lang ako sa mga gusto ng extra income dyan. O okay ba? Ang ganda din ng box no. So 55 days na lang. Pasko na. Merry Christmas!